Maligayang pagbabalik sa channel. Kaibigan, alam mo naman na kapag nababanggit ang Africa, karamihan sa mga tao ay agad naiisip ang kahirapan, pagiging atrasado at marumi, tama ba? Pero maniniwala ka ba na may isang bansang Aprikano na may lawak lamang na 26,700 at 78 kilometro squared, ngunit tinaguri ang pinakamalinis at pinakaligtas na bansa sa Africa? Isang lugar na maraming kaakit-akit na kababaihan, ngunit ang basta pagtatapon ng basura ay maaaring humantong sa pagkakakulong. Sa katapusan ng bawat buwan, humihinto ang buong bansa sa lahat ng gawain upang maglinis. Mula sa impyerno ng ika-negatibo 20 siglo hanggang sa Singapore ng Africa, pinahanga ng Rwanda ang buong mundo. Pero huwag mong isipin na puro disiplina lamang ang mayroon dito. Ito rin ang lugar kung saan may isang lalaking nagtago sa loob ng bahay sa loob ng halos 60 taon dahil sa takot sa kababaihan. Ano pa kaya ang naghihintay sa atin sa bansang ito? Ngayon, samahan ninyo kami sa A-Top 10 Hiwaga upang tuklasin ang totoong buhay sa Rwanda. Sa videong ito, tatalakayin natin ang 8 kakaiba at nakakagulat na bagay na tanging sa Rwanda lamang matatagpuan. Ipinapakilala ko sa inyo ang pinakamalinis at pinakaligtas na bansa sa Afrika. Balikan muna natin ang nakaraan. Noong 1974, ang Rwanda, isang maliit na bansa sa gitnang Afrika, ay naging tunay na impyerno sa lupa nang mangyari ang isa sa pinakakakilakilabot na trahedya ng ika-negatibo 20 siglo. Sa loob lamang ng 100 araw, mula Abril hanggang Hulyo 1974, humigit kumulang 800,000 hanggang higit sa 1 milyong tao ang brutal na pinaslang sa genocide. Karamihan ay mga Tutsi at pati na rin ang mga Hutu na tumutol sa karahasan. Ibig sabihin, kada minuto ay may 6 hanggang 8 taong pinapatay. Tunay itong napakabrutal at malupit. Sa kasalukuyan, may humigit kumulang 14.66 milyong mamamayan ang Rwanda at itinuturing itong pinakaligtas na bansa sa Afrika. Kung matagal mo nang sinusubaybayan ang E-Top 10 Hiwaga, pamilyar ka na sa mga ilog sa Afrika na puno ng plastik at basura. Ngunit pagpasok mo sa himpapawid ng Rwanda, biglang nawawala ang tanawing iyon. Bago pa man lumapag ang eroplano sa Kigali International Airport, pinapaalalahanan ang mga pasahero na ipinagbabawal ang paggamit ng hindi nabubulok na plastic bag sa Rwanda. Kinakailangang itapon ang mga plastic bag sa recycling bin ayon sa utos ng airport police. Ang pagbabawal sa plastic bag ay ipinatupad pa noong 2004. Simula noon, ganap nang ipinagbawal ang paggawa, pag-aangkat at paggamit ng plastic bag kasama rin sa ipinagbabawal ang mga single-use plastic tulad ng bote, baso at cotton buds. Sa halip, papel o reusable na bag ang ginagamit sa mga tindahan at palengke. May mga tagapamahala sa bawat lugar upang tiyakin ang pagsunod at mahigpit ding binabantayan ang smuggling ng plastic mula sa karatig bansa. Ang mga lalabag ay maaaring pagmultahin ng daan-daang dolyar o ipasara ang tindahan. Para muling makapagbukas, kinakailangang magsulat ng pampublikong liham ng paghingi ng tawad ang may-ari. Kapag umulit, maaaring makulong ng hanggang 6 na buwan. Bukod pa rito, regular na isinasagawa ang mga martsa laban sa polusyon tuwing huling Sabado ng buwan mula alas 8 hanggang alas 11 ng umaga. Sa araw na tinatawag na umuganda, nagsasara ang mga negosyo, humihinto ang trapiko at sama-samang naglilinis ang lahat. Hindi ito voluntaryo kundi isang obligasyon para sa lahat ng mamamayang Rwandan na may edad 18 hanggang 65. Halos walang pagkakataong tumubo ang damo o makakita ng basura dahil sa lubos na kalinisan. Gayunpaman, hindi agad sinuportahan ng lahat ang umuganda. May mga nagsabing ito ay sa pilitang paggawa sa ilalim ng mahigpit na pamahalaan. Ang ilang negosyante sa Kigali ay tumutol dahil naapektuhan ang kanilang kabuhayan, at ang mga turista naman ay nababahala sa pagbabawal sa pagmamaneho. Sa kabila nito, kabilang ang Rwanda sa pinakaligtas na bansa sa Afrika at ika-negatibo 72 sa 163 bansa sa buong mundo sa antas ng kaligtasan. Kung ikukumpara sa mga karatig bansa tulad ng Uganda at Tanzania na may mas mataas na antas ng krimen, ang Rwanda ay parang isang ligtas na oasis sa gitna ng Afrika. Bagamat napakalinis ng sentro ng Kigali, may mga lugar pa ring mas delikado kaysa sa inaakala, tulad ng distrito ng Nyamirambo. Inirerekomendang kumuha ng lokal na gabay kapag bumisita rito.
Hindi lahat ng bahay ay may kuryente, ngunit may mga gripo ng tubig kung saan maaaring bumili ang mga residente. Dahil kailangang bumili ng tubig, may ilan na naglalaban na lamang sa ilog kahit hindi ito gaanong malinis. Simple lamang ang tanawin, may mga tindahan ng prutas at uling dahil karamihan ay gumagamit ng uling sa pagluluto. Masarap at matamis ang mga prutas, lalo na ang pinya. Tahimik at payapa ang paligid, may mga punong kawayan na nagpapaalala ng Vietnam. Kahit salat sa buhay, nakakahanap pa rin ng sariling laro ang mga bata, mula sa mga akrobatikong pagtalon hanggang sa tradisyonal na larong igisoro, nakahalin tulad ng larong imankala. Pagkatapos nito, masisilayan natin ang kagandahan ng kababaihang Rwandan. Karamihan sa kanila ay may matatangkad at payat na pangangatawan, mahahabang lieg at balikat, kaya't napakaganda nila sa tradisyonal na kasuotang umusanana. Ang mga kababaihan dito ay hindi lamang masisipag sa bahay, kundi haligi rin ng ekonomiya. Pagkatapos ng trahedya noong 1974, sila ang nanguna sa muling pagbangon ng bansa, mula sa pagsasaka, pagtitinda, pamamahala ng negosyo hanggang sa pagiging mambabatas. Ang Rwanda ang may pinakamataas na porsyento ng kababaihan sa parlamento sa buong mundo, mahigit 60%. Maging ang mga kabataang babae ay natutong magtrabaho ng maaga, tulad ng pananahi. Ang tradisyonal na sayaw na intor ay isa ring simbolo ng kultura ng Rwanda na nagmula pa noong panahon ng mga sinaunang hari. Pagdating sa pagkain, kakaiba at masarap ang lutuing Rwandan. Sikat ang sariwang gatas na mabibili sa halos lahat ng kalye. Mayroon ding ugali o fufu na gawa sa kasava o mais at kinakain gamit ang kamay. Isa pang kakaibang inumin ay ang banana beer, isang fermented drink mula sa hinog na saging. Mayroon ding fermented milk na tinatawag na ikivuguto. Sa Kigali, makakatikim ka rin ng samosa at mga tradisyonal na putahe tulad ng inihaw na tilapia, manok, nilagang saging at mani sauce. Mayroon pang restaurant na naghahain ng Vietnamese pho na itinuro umano ng isang babaeng Vietnamese sa may-ari ng restaurant. Ngunit ang Rwanda ay may mga kakaibang kwento rin, tulad ng isang lalaking nagtago sa bahay ng higit 60 taon dahil sa takot sa kababaihan, sanhi ng isang bihirang kondisyon na tinatawag na gynophobia. Mayroon ding isang lalaking tinaguri ang itaong gubat na hindi nagsasalita at nabubuhay sa pagkain ng prutas at damo. Higit sa lahat, kahanga-hanga ang paggamit ng Rwanda ng teknolohiya. Dito unang nailigtas ang isang bata gamit ang dugong inihatid ng drone. Ang kumpanyang Zipline ay nagpapatakbo ng pinakamalaking medical drone delivery system sa Africa, nagdadala ng dugo, bakuna at gamot sa mga liblib na lugar sa loob lamang ng ilang minuto. Dahil dito, libo-libong buhay ang naliligtas bawat taon. Kaya sa susunod na may magsabing atrasado ang Africa, ipakita ninyo ang Rwanda. At dito nagtatapos ang video natin ngayon. Ano ang pinakanakapukaw ng iyong interes tungkol sa Rwanda? Ibahagi ang iyong saloobin sa comment section. Maraming salamat sa panonood at magkita tayo muli sa susunod na video. Paalam!